sa inyo and sobrang excited natin. Mga kapatid natin mapapanood sa TV5. Salamat po. Thank you so much, Mr. Carl June. Uy, patututuhanan ko yan, ano? Parang magkakasama kayo sa September dump ng isa't isa. Mga nagsi-upload kayo kahapon, sobrang po-close nyo na. Hindi ba? Kasama talaga yan ng ano, familiars, mga kapamilyars natin dyan. Ito naman, magtatanong kay Kuya Vong at kay Kuya Jong, si Chris O. Ramos mula sa One Music PH, ang katanungan niya. How do you feel about taking on the challenge of doing primetime hosting? Well, medyo nakakakaba. Actually, nung first namin, taping namin talaga, kinakaba kami ni Guizbong. So medyo may mga, alam mo, mga bulol-bulol kami ng konti. But syempre, as a host, syempre kailangan namin gawin yung trabaho namin. And kami naman dalawa, kapag binigyan kami talaga ng work ni Bong, as sa experience namin sa Street Boys, talagang ginagalingan namin, binibigay namin 100% namin. And talagang gumagawa kami ng sariling style namin sa host. Kaya medyo, kahit pa paano, medyo may comparison din dun sa nauna kay Billy at kay Luis. Kasi dalawa kami. Yung English, ay, sa kanila na lang ako. Tama si Coach Jong challenging talaga dahil nga, syempre galing nga sa magagaling mag-host. Talagang nananalo sila pagdating sa hosting, Billy and Luis. Siyempre may dagdag ka ba rin, siyempre nanonood sa amin, nandiyo si Sir Gary, diba, si Ate Shawi. Kuya Ogie, okay lang. Kasi kaibigan na namin si Kuya Ogie, close na namin Dagdag yun kasi kumbaga, nakakatuwa lang dun sa first taping namin, talagang chini-cheer din kami ng mga jury. Talagang inaano kami na, go! Kumbaga, ang sarap na maramdaman na talagang supportive sila sa amin dalawa ni Coach Jong. At syempre kami dalawa 33 years na kami magkasama. So alam na namin kung paano magsasaluhan. Kumbaga ito nga lang yung first time na dalawa kami. Kasi sa Showtime syempre marami kami. At dito rin na papatunayan yung brotherhood. Talaga namang kung ano man ang mangyayari, saluhan talaga. So yun. Yun talaga yung tulong dito ng Street Boys. Tsaka yung ginawa sa aming training ni Direk Chito, napakaganda. Kasi laging pag may bagong sayaw, may training, talagang puro challenges na ginagawa namin. Kumbaga nasanay na rin kami. At tinitake nyo ang lahat ng challenges na magkasama. Yes. At pasulong. Tama, pasulong. Correct. Pero eto pa, may isa pa po siyang question. Nung bata pa kayo, did you often find yourself fantasizing about being a pop star? If yes, who would you often fantasize about being? English na English yung tanong ni Sir Chris Ramos. Parang kay Pili for yung tanong. Thank you for that wonderful question. But for me, I think... Wow, in English ko. Serious! Yay! Ano ba? Ako parang wala As in, wala akong pangarap sa showbiz before. Isa lang akong tambay dali talaga. Uy, grabe Kuya Joe! Theater actor ka, hindi lang dito sa Pilipinas. Hindi ba nag-UK ka pa? Yes, pero nung bata ako, wala talaga, as in wala. Yung pagkasayaw, hindi ako marunong. Nung nagsimula ako sa Street Boys. Marunong ako tumambling, pero pinag-aralan ko na lang yung sayaw. Kaya medyo natuto ako. And then, acting, ano lang yan si Spencer dapat tayo kukunin. Kaya lang, hindi siya pwede kasi may braces. So ako yung pinadala, nakapasa ako, and dire-diretso na. And then hosting, judge lang naman ako dati, and then naging host na talaga ako ng show. So, lahat na pagkakaaralan. Hindi ako naniniwala sa pinanganak ako na may talent. Pinanganak ko may talent na hindi. Lahat po na pag-aaralan. Kung talagang kaya natin, kung talagang gusto natin gawin, kaya natin gawin. Si Kuya Bo. Ako, naalala ko lang ng elementary, sobrang idol ko si Michael Jackson. So, lagi kong dala yung cassette tape. Cassette tape pa nun. Lagi kong dala yun. Tapos, nire-rewind ko yun sa pamagitan ng lapis. O yung ballpen, ginagano mo yun. Tapos, parang ready to play yun. One time, nagkaroon ng foundation day sa school ko ng elementary. Sumali ako. Wala kasi representative ang grade 4. So, ako yung pumilit na sumali. Dala ko yung cassette tape. Finally, nagamit ko. Na kung ano yung suot ko, yun na yun. Nanalo ko 3rd place as Michael Jackson. Oo. Tapos yun na yun. Parang in dream ko na maging dancer, gusto ko magtuloy-tuloy. So yun yung naging ko, parang si Michael Jackson talaga. Kaya pag meron kaming sayo sa Street Boys, pag MJ ang tugtog, siya na mismo yung nasa unahan. Matik na yun. MJ Felipe. Hi Sir MJ! Grabe. At saka
yung groove, kuya? Dalang-dala mo hanggang ngayon. Iba. Talaga. Siya yung napapanood ko, lalo na nung Little Big Star pa. Tapos siya yung host din doon. And then napanood ko rin yung mga, lalo na yung mga movies niya. Ituloy mo ng ningning, yung panghagis niya ng yung, basta yung iconic ending ng niya, To Love You More. So yun, siya yung naging parang icon na ni-look up ko talaga since I was that child. Ako naman po, si Sir Ogie talaga, tsaka si Sir Martin Rivera. Hindi naman si pang sisip-sip ni Sir. Sabi points. Ano kayo parang naman ni Sir Carl? Hindi naman, pero kasi yun talaga yung narinig ko talaga sa bahay namin na palagi yung tinutugtog, tas opo, ballad talaga. So nagustuhan ko na din at kinakanta ko yung mga songs nila. Napakahuhusay ng dalawa Yes, sa yes. idol natin yan hanggang ngayon. Si Jarlo, sino mga pinag-peg mo, pinang-fantasy mo? Ako naman po, mga boy bands natin. Backstreet Boys, and Street Boys. Idols. NSYNC, yun po talaga. Wala akong specific na isang tao lang. Pero ever since gusto ko po maging part ng isang boy band na kumakanta sumasayaw. So sobrang thankful po talaga ako sa opportunity na to. Kasi ever since puro gitara and pagkanta lang, now I can actually sing and be my idols. So yun, thank you po. Salamat. And P. Jarlo Basis. Yes, of course, of Diba? course. Sarili mong tao. Si Jason di naman. Ako, like na-mention ko kanina, no, si Stevie Wonder, si Freddie Mercury, and also kasi ang genre ko talaga kasi is R&B. So, nakikinig ako sa mga music nila, Usher, nila Neo, yun yung mga ano ko talaga, yung parang doon ko pinapattern yung style ko sa pagkanta, yung style ko sa pag-perform, ayan, mga voice to men, mga ganun. Yun yung mga idol ko talaga na. Soulful talaga Soulful ang mga talaga. amats mo. Yun talaga. Si Kuya Pepe. Ako iba po kasi pinagpapantasan ako nung bata pa ako. Bakit? Iba yun, Kuya Iba Pepe. yung fantasy. Share mo naman, share mo! Share ko? Hindi, ako naman kasi basketball lang pinagpapantasan ako noon. Maging Michael Jordan, 1998. Talagang pag tumitira ako sa basketball, sinisigaw ko, Michael Jordan. Yes. Pero ganito naman sa akin, may mga poster ka, di ba? Ng Michael Jordan. Nasa CR yung poster eh. Oh, may poster ako sa CR ni Michael Jordan. Yung ano siya nag-model sa Portandoy. Tanduay. Michael Jordan. Nagpatuloy ba siya? Hindi ba yun? Hindi siya yun. Hindi ko nakakapunta. 1998. Ayun pala. Yun ang mga pinipeg ng ating mga celebrity performers. Maraming salamat po Sir Chris Ramos Jr. para sa iyong mga katanungan. Ito pa, para kay Dia Mate, ang question na ito mula kay Lance Joseph Martinez ng Metro Style. Having been crowned Reina Hispano-Americana 2025, how do you plan to channel that pageant success into your face? Sounds familiar, especially since it's a competition-based show. Serious? Thank you for that wonderful question. O pageant to Pageant na to well, as Reina Hispano-Americana, I guess yung one thing na i-channel ko dito sa show nito is confidence, di ba? Kasi sa isang beauty pageant, kailangan confident ka kahit may sakit ka, kahit wala ka sa mood. Confidence talaga yung dala mo sa stage. Yun talaga. So I guess, bringing it here to sa your face kapag hindi ako super comfy sa icon or hindi ako sure sa mga moves ko, sa vocals, gano'n. Yung, talaga, you have to fake it and you make it talaga. Confidence yung kailangan mo itala sa show nito. And I'm excited kasi pasabog talaga yung mga icons ko at yung mga icons sa mga kasama ko dito. So, it's gonna be fun. It's gonna be fun. At syempre, icon ka na rin ng mga bakla dahil beauty queen ka. At ang daming nag-aabang sa'yo. Congratulations, Tia. Thanks so much. Of course. Na ayaw magpula for today's video. Diba? Red for Reina and red for your face. Oh! Ito naman, meron pang tanong si Lance Joseph Martinez mula sa Metro Style. Para kay Alexa naman. Ito English din to, Alexa. Kayanin natin to. You're widely... I'm wild? Widely. Ah. You're widely recognized as a Gen Z total performer since this show will challenge you to both sing and impersonate. What preparations have you been doing for your face sounds familiar? You know, I'm first of all, thank you. I really appreciate the people who think that I am a Gen Z total performer. Kasi nung pinalabas ko yung trailer, I saw one comment that said na I don't deserve the title. And I didn't disagree
mapatunayan yung sarili ko na deserving ako matawag na total performer. Which is why I'm so excited for this show and I'm really giving it my everything. I'm really gonna give it my all kasi I really wanna prove that also more than to other people, for myself, na kaya ko to and I deserve to be called a Gen Z total performer. Kasi ito naman yung pangarap ko talaga eh. I've always wanted to be a pop star, a singer, a dancer, everything in the arts. So yeah, so I've been training. We're so blessed that we have really good mentors here. Everyone in the show is so supportive of each and every one of us. Lahat ng request, lahat ng hingin namin, talagang tinutulungan po nila kami. And ako naman po, on the side, syempre, kanya-kanya kaming homework. So, we all do our own research, non-stop yung pag-aaral. And sa mga bagay po na I know hindi ako masyadong magaling, like with dancing, doon ako nakatutok. Oh, I remember 3 points! Yun, that's something I feel like I lack also confidence. So, yun din yung tinatry kong pag-aralan. So, I've been taking lessons. Prior to joining this, sabi ko, I'm gonna start taking lessons for ASAP din. So, yun, taking lessons, trying to improve in all aspects na talaga. So, yeah. Uy, papasinungalingan ko yung basher na yan ha, dahil napakahusay ng unang performance kaya sa abangan nyo po yan. No, I took it as constructive, na hindi naman ako yung hindi ko deserve. More on constructive na, sige, papakita ko sa'yo na deserve ko to. Yan, lagot ka kay Alex sa ilahan. Sabi nga ni Ate Peachy, humanda ka. Todo na to. Yes! Oh, dahil itodo na natin, may isa pang katanungan para sa'yo. Si John Bueno mula sa kumagcow.com. Sabi niya, you are not new to singing or acting. Are you very competitive? You know, na-realize ko sa sarili ko, I'm not really competitive with other people. Pero sa sarili ko, I'm my worst critic talaga. Like, all that matters to me is how I performed, how I was able to present myself. Lalo na in this show, kasi I really know na sobrang galing. We're with champions here. Lahat may kanya-kanyang naiaambag talaga on the table. So, yeah, yun yung, I lost my train of thought. Oh my God. Are you very competitive? I'm very competitive sa sarili ko lang. More on myself talaga. Pero would you say na yung background mo bilang child star, nahihinder ba niya yung pag-enjoy mo dito sa show? Or mas na-enjoy mo talaga to? This is the greatest show I've ever been part of. Every night, usually kasi lagi I'm easily overwhelmed. So, nakikita ng mom ko na konting bagay na stress ako. Pero dito, nagtataka na siya, lagi akong happy! Lagi akong pag-uwi, ang saya-saya. So, feeling niya, niloloko-loko ko lang. Yung isa pa, ang generous ng mga kasama ko. Pero yun, akala ng mom ko, niloloko ko lang to, na hindi ko ginagalingan. Kasi, enjoy talaga ako. Sabi ko, aside from I feel like I am improving myself, it's so fun. I feel like I get to be different people every episode. I get to channel a different voices, talents I'm learning. It's the total experience. Kasi I'm so happy talaga na I'm part of this show. At yun talaga yung puso din naman ng Your Face Sounds Familiar. Yes. To just have fun, GV lang talaga. Being with these people, para akong libreng entrance sa comedy bar every episode. I love it so much. At speaking of comedy bar, kay Ate Peachy ang susunod na katanungan mula kay John Bueno ng kumagcow.com. Etong English na ulit tayo, Ate Peachy ha. Miss Ruffale, what is your best asset that you will be bringing to the show? At what are you willing to do to win this? And will you be using your own voice and not lip sync? Asset Go, na go, muna, go. as my best. One by one. My first yung asset una-una. is my jewelry. Sige, My best asset and my necklace. Ganda. Na para bang si Rose sa Titanic, si Ate Peachy today. Hindi naman chest. Just the necklace. Nakita niyo ba yung dog ko? Ano pa? Ano the best Alin ba? asset? Ano pa? Photo dump? Oo. Picture natin yung Ate Peachy with your best asset. Oo, nalula si Alexa doon sa picture eh. Nasyak ako. Pinaubos na naman yung damit. Ano na yung Oh, yung next question mo, Ate But Peachy. anyways, Ano daw ang I'm willing happier kang gawin para manalo ka? ako siguro enjoy ko na lang. Hindi ko na
pinapangarap manalo ngayon sa championship nila. Bibigay na nila championship. Basketball. Pero nakita ka na parang inaabusan mo si Akira para ibigay yung point sa'yo. Oo, Yung judges, inaabangan niya. Kahit kailan wala akong pinag-usapan dito. Si Kuya Ogie, nakita ko Hindi ako pinakot ka. nagbabaksak. Walang bagsak-bagsak. O eto, meron pa siya isang question natin. Magli-lip sync ka daw ba? O ano, live sync? Hindi, bawal eh. Hindi, bawal na. Pantay ang laban, live lahat. Live and alive. Correct. At saka ang tagal talaga nilang pinaggugugulan talaga, yung preparation para sa Kaya maganda, susunod na. maraming natututunan. Tsaka masaya kami. Kami lang Kayo lang. Hindi kami kasama natin. Hindi, masaya kami. Sorry. Syempre. Oo. Thank Kaya you so parang much. hindi kami nagtatrabaho. Parang bandingan, Correct. Thank you so much, Ate Peachy. Make up, ganyan. O eto naman, para kay Kuya Bong at kay Kuya Jong mula kay Chad ng Manila Feed. Ang sabi niya, can you share some funny moments behind the scenes sa shoot and give us a teaser na mga dapat abangan ng viewers regarding the transformations? Ay, Chad, thank you sa sagot. Wow, nagutin mo. Thank you, Chad. Hindi, una sa lahat. Madami na ako. Kung nakita nyo kanina, meron na kaming transformation ni Jong. At hindi lang natapos doon, meron pa rin kaming transformation ni Kuya Jong na pwede namin may ambag dito sa Your Face Sounds Familiar. Tapos, siguro idagdag na rin natin yung kulitan. Kumbaga, ang nahirapan nga daw yung editor nung Your Face Sounds Familiar kasi sobrang haba. Parang ayaw niya i-cut yung mga masasayang nangyayari behind the scenes, tsaka mismo during the takes. So parang, kumbaga dapat yun, kung merong ipapart mo pa yun, gagawin. Kasi sobra, kaya nga, totoo ang management. Actually, talagang pinagmamalaki ng management. Ito, Your Face Sounds Familiar, sa pagbabalik niya, nakaabang-abang talaga dahil sobrang talented nitong 8 na to. Yes. Hindi, kasama ka doon sa 8. Wala lang si Akira, pero, kasi, ilan kayo ngayon? 7. Kasi yung as-1 nga pala. O sige, 9 na rin. Hindi, kayo lahat. Kumbaga, mapaproud ka eh. Kumbaga, titingnan natin, yung iba kasi feeling ko sabihin, ba't siya nandun? Ba't siya nandito? Meron po silang galing, kaya ba't po sila nandiyan 8 o 9 sila? Kasi napaka-talented po nila lahat. At kami ni Kuya Jong, ito rin po yung silbi namin. Kaya po nandito kami sa Your Face Sounds. Tsaka gusto lang natin sabihin sa mga familiars na pag napanood nyo itong Your Face Sounds Familiar, bukod sa mamamangha kayo sa talent nitong mga celebrity performers, walang humpay din sa kalatawanan. Totoo yan. Walang humpay din sa kalatawanan. So, sayang dahil napakahaba nung tinake namin pero kailangan putulin para sumakto sa oras. Pero busog na busog sa kalatawanan. Ultimo pati mga jury talagang nagpa-participate. Yun, no. At saka abangan nyo, kasi syempre ang Your Face Sounds Familiar, hindi pwedeng basta papasok ka na lang. Merong rite of passage na ginawa itong si Kuya Bong at si Kuya Jong. At abangan nyo ang kauna-unahan nilang transformation aside from dun sa Lady Gaga at Bruno Mars na ginawa ninyo. Meron pa kaming gagawin, so abangan nyo po yan. Abangan nyo, ginaya ko po si Jong. Nagbaliktad kayo. Baliktad kami. Nung nakaraan, ginaya na kita. Thank you so much po kay Sir Chad. Pero meron pa siyang katanungan para sa lahat naman ng ating mga celebrity performers.